Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangalalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno o tinatawag nating Quiapo Church. Palakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Batiin naman natin yung ating mga katabi. Tingnan niyo yung mga mata. Ano yung mga mata? Puyat pa rin ba? Hindi pa nakakabawi? Hindi umabot kanina sa simbang gabi, kaya ngayon na lang araw para makabawi-bawi ng tulog. Ayan po, no? At busy-busy tayong lahat at ito yung mga panahon na hinahanap natin yung mga mahalagang tao sa buhay natin, no? Ito yung mga araw na nag-aasam-asam ka na makasama siya. Sana umuwi siya. No? Sana magkita kami. Sana makadalaw kami. Ayan, ano? Sana magkaroon ng reunion, di ba? Kasi ito very malapit sa puso natin ang Kapaskuhan, no? At very romantic tayo diyan at sentimental tayo pang mga Pilipino. The most sentimental people in the world. Talaga, no? Ang bubuo ng mga Pasko natin kapag nakita natin siya, nakasama, nakausap, nahawakan ng kamay, nadalaw, ano? Yan, ano? Ang hinahanap natin. Bagamat kung titingnan natin ang Ebanghelyo, ang ipinapakita ngayon ng Panginoon sa atin ay yung mga taong marahil ay hindi gaanong sikat, hindi gaanong tanyag, hindi gaanong maririnig sa buong kasulatan, sa buong Ebanghelyo. Ito ay walang iba kung hindi si San Jose. Sabihin nyo nga, San Jose. Ayan. Alam naman po natin ang pangyayari dito sa Ebanghelyo, si San Jose ay kakasal na kay Mama Mary. Ngunit bago pa makasal, nagkaroon ng pagkadiskubre na si Mama Mary ay nagdadalang tao na sa kapangyarihan nga, at alam natin yon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Pero si Jose, bagamat sabihin na natin, human as he was, ang karaniwang tao nasaktan yan. No? Siguradong na-frustrate, natakot, sama-sama na. Pero hindi natin siya nakitaan
ng pag-iingay. Hindi siya gumawa ng eskandalo, hindi siya gumawa ng eksena. Si San Jose na natiling tahimik, isang katangian na makikita natin sa buong buhay niya, hanggang sa pagpapalaki kay Jesus, hanggang siya ay pumanaw na, ay si San Jose, makikitaan natin ng katangian ng pananahimik, silence. Yan ang isang bagay na dapat siguro nating matutunan at ipinapaalala ng Diyos sa atin. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka nang magsalita. Kung hindi ka sigurado sa sasabihin mo na makapananakit ka, huwag ka na munang magsalita. Kung wala ka pang sapat na impormasyon at isa lang yung iyong narinig at hindi po naririnig yung kabilang partido, huwag ka nang magsalita. Kung nararamdaman mo, ikaw ay na-overcome na ng iyong emosyon, talagang pumuputok na ang dibdib mo, pigilan mo na at huwag ka nang magsalita at baka makasakit ka pa. Sabi sa banal na kasulatan, ang dila ang pinakamaliit na bahagi ng katawan ng tao, pero ang dila nakapapatay. Nakapapatay. Nakakapatay ng respeto ng isang tao sa kanyang sarili, nakapapatay ng pag-asa, pangarap ng taong kausap, nakapapatay lalo na kung ang lalabas sa mga bibig natin, ang mga salitang ingay na lalabas sa bibig natin ay sadyang nakapananakit, nakapapagpahamak sa ating kapwa. Silence. Ang unang Pasko nangyari hindi sa ingay ng kasiyahan, ng piyesta, kung hindi sa katahimikan sa labas ng nayon, sa labas ng lungsod, doon sa ilang, sa katahimikan ng madilim at malamig na gabi. Maraming ingay ngayon. Masarap makinig ng mga Christmas carols. No? Talagang yung mapapabalik tanaw ka. Lalo na kung mapapakinggan mo mga kantang nakalakihan mo na. Bata ka pa lang, ito na yung naririnig mo. Hanggang ngayon, may pamilya ka na, naririnig mo siya. Nagbabalik tanaw tayo, ala-ala. Ang sarap ng pakiramdam. Ngunit natapwat, kailangan natin ang katahimikan. Maraming party o marami kang dinadaluhan na sama-sama. Sana po, huwag tayong palalampasin ang Pasko na wala nga tayong naramdamang katahimikan. Sana po, bago pa dumating ang Pasko, makapaglaan tayo ng sandali para sa ating sarili. Naaalis muna tayo sa ingay at gulo, sa dami ng pangyayari, at mapag-iisa ka, kasama ang Diyos, nagdarasal sa katahimikan ng iyong puso. Alam niyo, sa mga panahon na ito, may mga tahimik na tao na bagamat hindi natin sila napapansin, ay narariyan handang tumulong sa atin. Ito yung mga panahon na kinikilala natin yung mga ginagawa, yung pagiging handa para maglingkod ng karamihan nating mga public servants. Halimbawa na lamang, mga kapulisan. Habang nagkakasayahan halimbawa tayo sa Noche Buena, kasama yung mga anak natin, nag-exchange gifts, no? At nadun sa ilalim o nadun sa tabi natin ang kumukuti-kutitap na mga Christmas tree, at ang sarap ng amoy sa loob ng bahay dahil nandun ng iba't ibang mga putahe na pagsasaluhan, yung mga kapulisan nagbabantay sa ating mga lansangan. Yung mga doktor, nurses, mga medical professionals, medical workers, nakaantay sa mga klinika, barangay health centers, mga ospital, handa pa ring tumanggap. Yung mga barangay securities, no? Yun yung mga tahimik. Yung ating mga mahal sa buhay, halimbawa, na nasa malayong lugar. Nandoon halimbawa sa UAE, nasa disyerto.
Nandun sa Europe na ang piyesta naman o ang Kapaskuhan, hindi naman kasing saya ng pagdiriwang sa Pilipinas. Nandun sila malayo sa lugar natin. Tahimik lang sila, hindi man natin sila nakikita o naririnig ang kanilang personal na presensya, pero mahalaga sila. Bigyan natin ng pagkilala yung mga tao na wala masyado sa entablado, wala sa limelight, pero handang gawin ang kanilang tungkulin para sa kapwa at pamayanan. Pangalawa siguro na pwede natin makita kay San Jose yung kaniyang pagsalo sa pananagutan o responsibilidad. Alam niya at alam natin lahat ngayon, hindi niya anak si Jesus. Hindi niya anak. Dahil ang naging dahilan ng pagdadalang tao ni Mama Mary ay ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. Walang kinalaman si San Jose sa pagbubuo ng buhay sa sinapupunan ni Mama Mary. Ito ay dahilan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero, tignan po natin, hindi niya iniwan si Mama Mary. Lalo pat narinig niya ang anghel na nagsabi sa kanya sa panaginip na alagaan niya at wag iiwan ang mag-ina. At yun nga ang ginawa ni San Jose. Inalagaan niya si Mama Mary na nagdadalang tao sa isang sanggol na hindi kaniya. At hindi lang doon natapos. Nung isinilang si Jesus mula kay Mama Mary, sino ang tumayo na amain niya? Sino ang tumayo na tagapaggabay, tagapagturo, tagapagtanggol, tagapagligtas sa lumalaking kay Jesus? Hindi ba si San Jose? Pero gayon pa man, walang masyadong narinig sa kaniya sa Ebanghelyo. Si San Jose na dapat ay responsibilidad o pananagutan ng iba, ito ay inako niya, tinanggap niya, niyakap niya ang pananagutan. Itong panahon na ito, alalahanin natin yung mga tao na buong pusong tinanggap na saluhin ang pananagutan na hindi para sa kanya talaga, kung hindi para sa iba. Yung mga tao na isinabalikat ang mga tungkulin na hindi para dapat sa kanya, gayon pa man ginawa niya. Ilan sa atin dito ang nagsilbing ama at ina ng kanyang mga kapatid? Marahil, pumanaw agad yung mga magulang sa mura nilang edad. So si ate, si kuya, habang lumalaki itong mga kapatid niya, siya yung tumayo ng mga magulang. Sino sa atin ang ganito? Nalimutan na nga yung sarili niya dahil siya na yung tumayong ama o ina. O kaya iniwan sila nung ama. Siya na yung tumayong ama. Katuwang yung kanyang nanay para itaguyod ang pamilya. Hindi po ba ito yung mga halimbawa ng mga Jose sa panahon ngayon? Yun po bang merong ininaiwan sa yung utang? At dahil doon, ikaw, na wala namang kinalaman, ikaw ang magbabayad ng utang. Responsibilidad ng iba, pero aakuin mo pa. Yung sa kalsada halimbawa, no? Sa mga lansangan, ilang beses tayo makakakita ng mga sakuna, disgrasya, mga nasaktan. No? Pero pag meron tayong nakita, lalapitan natin, tutulungan, gagawin natin kung ano yung kaya ng ating magawa. Kung yung iba-iba lang yon, tatakbo lang yon, hindi papansinin o kaya kukunin na lang yung cellphone, kukunan ng video, baka mas maraming views sa kanyang posts. Wala na. Pero ikaw, aakuin mo. Gagawa ka kung ano yung pwede mong magawa. Yan yung mga Jose sa panahon ngayon. Ito yung kailangan natin sa panahon ngayon. Hindi yung kabaliktaran. Kasalanan mo, ibinibintang mo sa iba. Parusa para sa iyo, ang aako ay iba. Hindi po yun ang Jose na sinasabi sa ating ebanghelyo, dahil ang Jose na pinapakilala ng Diyos sa atin ay yung taong handa akuin, tanggapin, yakapin ang pananagutan at responsibilidad ng iba para lamang
sa kanyang tungkulin at panawagan ng Diyos. Kung ikaw yung tao na umaako sa pananagutan at responsibilidad sana ng iba, magpasalamat ka. Dahil ikaw ay pribilehiyong ipinupwesto o inilalagay sa katauhan ni San Jose na amain ni Jesus. Panahon ngayon para bigyan ng pagpapahalaga ang katahimikan. Panahon ngayon para kilalanin natin ang mga tao na umaako sa mga responsibilidad at tungkulin ng iba para lamang sundin ang panawagan ng Diyos at tungkulin natin sa Diyos. Amen.